Mariana, maniwala ka sa akin. Alam ko na siyang sarili kong alam, hindi ko gagawin yun. Ako walang hiya mo! Umalis ka na bago pang magdilim paningin ko! Laya! What? They're out on bail? Hindi sila dapat makalaya. Ang magagawa na lang natin sa ngayon, ipanalo ang mga kaso para masentensyahan sila agad pabalik sa kulungan. Consuelo and Olga are out on bail. Baka pagplanuhan na naman nila si Cecilia. So I think it's best dun siya muna sa bahay ko titira. For as long as she's with me, she will be safe. Pero for you, I will take good care of her until your wedding day. Kaya alam mo, habang may panahon pa, magtago tayo, mag-abroad. Ayoko umalis na hindi ako nakakaganti sa Cecilia. Carlos Miguel is mine, and I will do everything to get him back, dead or alive. Si Dr. Ricardo Peron, siya ang totoo mong tatay. Kapag nakuha niyo ni Tito Ricardo si Mariana, magiging parang human robot natin si Cecilia. Hindi po pwede yan sinasabi niyo. Bakit all of a sudden bigla ka nalang kamping-kampi sa Ceciliang yun? Dahil anak ko siya. Sobra-sobra ng pagpapakama ko sa inyong dalawa. Panahon na para iparanas ko naman yun sa anak ko. Kaya hindi ako papayag na saktan niyo si Cecilia. Kapag ginawa niyo yun, akong makakalaban niyo. Meron akong solusyon para sa problema mo. Sabihin mo lang, kayang ipatumba si Dr. Peron. Magaling ang hired killer na to. Mahinis tumabaho. Tsaka, sabihin mo lang. Kahit may dahilan ako para ipapatay siya, hayaan akong batas ang kumilos para sa akin. Hindi ako katulad ni Olga at ni Consuelo. Na kapag may nakaharang sa plano nila, gagawin nila lahat para mabura yun. Kakasuhan ko si Ricardo at ang mga anak-anakan niya. Paparusahan ko sila. Sa kung ano dinidikta ng batas. Hindi sa kung ano dinidikta ng galit ko. Seryoso ako, Consuelo. Hindi niyo pwedeng saktan si Cecilia. Kahit na anong mangyari. Bravo! Bravo, Tito Ricardo. You're hilarious. Bakit naman biglang gusto mong panindigan ang pagiging ama? Sorry, Tito Ricardo. It's too late. Ang dami na nating ginawang kademonyohan dyan sa anak mo. Kaya kung gusto mong makulong, pakulong ka. Pero huwag mo kaming idadamay ni Olga. Kapag ginawa niyo siyang saktan, akong makakalaban niyo. Si Ricardo Peron ang tatay mo? Cecilia, that means stepsisters mo si Olga and Consuelo. Ano na yung plano mo? Wala magbabago. Itutuloy ko yung demanda laban sa kanila. Kailangan makulong sila sa lalong madaling panahon. Si Olga at saka si Consuelo. Kasama yung tatay ko. Cecilia, I'm sorry. Ang tagal kong pinangarap na makasama yung tatay ko. Ang tagal kong hiniling sa Diyos na sana iharap siya sa akin. Kahit minsan lang.
Yung pala yung minsan na yun. Pagtatangkaan pa niya akong patayin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. Makukulong rin natin silang lahat. I promise. Well, actually, when we filed our cases, we made provisions for certain John Does. So, walang katakataka na pwede nating idagdag sa suspect list yung Dr. Ricardo Peron. Pero attorney, paano kung yung tatay ng biktima ang nagtangkang pumatay sa kanya? Well, then we just have to revise the case to frustrated parricide. So, ano yung effect ng pagkakasangkot ni Dr. Ricardo Peron sa kaso? And, may maitutulong ba siya sa pagkapanalo namin sa case? Honestly, hindi ko masasabi. Pero one thing is for sure, sensationalize to sa press. He is a well-known plastic surgeon. Hindi siya tatantanan. At hindi tatantanan ng biktima. Especially you. Wala na po akong magagawa dyan. Isa po siya sa mga taong nagtangkang patayin ako. Kaya kailangan ko po siyang kasuhan. Mariana, naparito ako para humingi uli ng tawad. Pinagbigyan na kita. Pero hindi ka pwede pagkatiwalaan. Ay! Esme, sandali. Ricardo, wag po. Ayoko pa pong mamatay. Esme, makinig ka sa akin mabuti. Sabihan mo si Cecilia, huwag siyang alis ng bahay na nag-iisa. Bakit po? Determinado sina Consuelo at Olga na hindi makulong. Gagawin nila ang lahat para makaganti kay Cecilia. Sinasabi ko na nga, Bi. Alam mo, bruha po talaga yung babae yan. Ay, sorry. Hindi ko alam kung ano eksaktong plano nila. Kaya sabihin mo si Cecilia, mag-ingat siya parati. Sige po. Salamat. Ay, Nay Mariana, Esme, kayo pala. Tuloy po kayo. Ay, hindi na. Alam ko namang bawal ako sa loob kaya hindi na ako tutuloy. Dito na lang namin aantayin si Cecilia sa labas. Eh, sino bang Cecilia ang gusto niyong makausap? Yung Ceciliang Olga o yung Ceciliang Margarita? Manang, anong klaseng tanong naman po yan? Mabait ho ba, suplada? Mabait naman. Pero minsan kapag sinusumpong suplada po. Ang gulo namang Cecilia ang sinasabi niyo. Ba't yung Cecilia namin magulo? Ikaw tong maraming Cecilia sinasabi ko yung magulo, no? Mariana! Esme! Ba't hindi kayo pumasok? Magandang araw po. Pasensya na po kayo kung nakaabala kami. May sasabihin lang po sana kami kay Cecilia. Oh, pasok kayo. Akala ko ho ba bawal ho silang pumasok? Sabi niyo, di ba? Naku, Susan, pumasok ka na at ipaghanda mo kami ng merienda. Sige na. Opo, senyora. Halika, pasok kayo. Hello po. Okay. Kompleto. Katulad na napag-usapan natin, pagkatapos ng trabaho mo, saka na yung full payment.
Yan. Yan si Cecilia Fulgencio. Hindi siya yun. Ibang bae yan. Kaya pag-aralan mo mabuti. Dun sa address na binigay ko sa'yo, dun mo makikita yan. Sige, ma'am. Ito naman, si Carlos Miguel. No, ate! Bakit sinasama mo si Carlos Miguel? Si Cecilia lang ang papatayin natin. Ano ka ba, Olga? Sinabi ko naman sa'yo, mahal ko si Carlos Miguel. Kaya hindi mo siya pwedeng saktan. Yan lang yung patayin mo. Sige. Yan lang, ha? Siya lang ang papatayin mo. Pero paano yung, ma'am? Oo. Ganun pa rin. Kung ano yung napag-usapan, walang bawas. O yan, tago mo. Sige, ma'am. Siguraduhin mo. Tutuloy na po ako. Wait lang. Teka lang. Ano ba yan? Panigurado? Na si Cecilia lang ang titirahin mo. Kapag sinaktan mo si Carlos Miguel, ipapakita ko tong litrato mo sa lahat ng killer sa Pilipinas at ipapahanting kita. Grabe naman po pala talagang ginawa ng Olgang binabanggit ni Cecilia sa tatay niya. Hindi ko lang sila maintindihan kagabi. Pero talaga palang sinira ng babae niya ng buhay ng anak ko. Pati nung kay Ricardo. Kaya mo pala, pabago-bago yung ugali ng Ceciliang yun eh. Ibig sabihin nun, si Olga pa rin nakakausap natin sa telepono pag tumatawag tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Naimbistado na natin si Olga. Hindi na siya makakapanggulo. Patong-patong na kaso ang inihain ni na Carlos Miguel at Cecilia laban sa kanya. Nasaan po si Cecilia ngayon? Kung gusto niyo siyang puntahan, papatid ko na lang kayo sa driver. Nandun siya sa bahay ni Gilbert Salameda, yung taong kumukupo sa kanya. Nakakaloka ka rin, Olga, no? Bakit kinuna mo pa ng picture talaga tong hired killer natin? Buti pumayag. Hindi nagalit. Hindi nagpapapicture tong mga to eh. Ba, mahirap na, no? Kapag siya nagkamali, baka madami pa si Carlos Miguel. Malay natin kapag pinaputukan niya si Cecilia sa malayo, mapaputukan din niya si Carlos Miguel. Sino ba yung killer na inupahan mo para itumba si Cecilia? Yan ba? Tawagan mo. Sabihin mo, cancel na yung assignment niya. No way. Tito Ricardo, okay lang na hindi ka makisali sa amin. Pero hindi naman ako papayag na diktahan mo kami ng gusto mo. Huwag mo akong pilitin, Consuelo. Gagamitin ko to para lang mailigtas ang anak ko. Tawagan mo! Ibaba mo yan, Tito Ricardo! Pag hindi mo tinawagan, uunahin ko si Olga. Sige, tawagan mo! Ricardo! Teka lang! Ate! Wow, Nay Mariana! Grabe talaga ito si BFF. Tignan mo naman, may fish pond yung bahay. Tapos ang laki ng swimming pool. Ano kaya kung gayahin ko kaya yung mukha ni BFF para naman sakaling maka-jackpot naman ako. Diba? O talaga. Ang ganda naman itong bahay na to. Nay? Ay! Hi, BFF! Paano kayo nakarating dito? Una kasi nanggaling kami dun sa bahay nila Sir Carlos Miguel. Nagkataon naman na tiyempohan namin. Ang ganda ng mood ni Doña Victoria, no? Tapos yun, kunento niya kami ng bonggang-bongga, tsaka ang dami niyang kunento sa amin. Ayun, tapos sabi niya, papatid na lang daw niya kami dito sa bahay ni Gilbert. Kasi dito ka daw.
kung ganun, nakwento na niya siguro sa inyo yung tungkol sa peking Cecilia? Ay, oo naman. Nakwento niya na sa amin yun. Tsaka lalo na yung tungkol kay Margarita Tahan. Yung nagpiya-fiancé dun kay Gilbert. Yung bilyonaryong yun. Naku, friend. Alam mo, in fairness ha, akala ko kasi kay Nay Mariana yung mahabang buhok. Mas mahaba sa'yo. Tsaka in fairness, walang split hands. Ay, ito po si Gilbert. Gilbert, nanay ko. Kinagagalaw kayo makilala. At ito naman si Esme. Siya yung lagi kong kinakwento sa'yo na best friend ko. Hi, Gilbert. Tungkol dun sa tinatanong mo, wala. Ang alin? Wala akong boyfriend. Pero, alam mo, pakiramdam ko, meron na ngayon. Alam mo kung sino? Sino? Hiya ako eh. Tama na, anak. Bakit? Nakakahiya. Sorry. Anak, hindi naman kami magtatagal dito dahil baka gabihin kami sa biyahe. Kaya lang kami nagpunta rito para sabihing bumalik si Ricardo. Anong ginawa na? Nanggulo ba siya? Hindi, si Olga daw at si Consuelo, merong masamang plano sa'yo. Anak, pinag-iingat ka ng tatay mo. Kung totoong may malasakit siya sa akin, huwag niya daanin sa salita. Patunayan niya sa gawa. Patigilan niya yung mga anak-anakan niya. Tito Ricardo, ibaba mo yan! Ibaba mo yan! Tawagan mo na! Ito na, sandali. Sandali lang! Hello, ma'am. Hello? Yung transaction natin canceled na ha? Hindi na matutuloy yung pagpatay kay Cecilia. Ho? Pero paano yung down payment? Hindi na pwedeng bawiin yon. Oo, sa'yo na yon. Hindi ko na babawiin yon. Hindi na tayo tuloy ha? Okay. Pero pag kinasa ko ulit to, panibagong kontrata to ha. Huwag ka na umasa, hindi na mauulit. Sige na. Tito Ricardo, tinawagan ko na. Ibaba mo na yan. Hindi ako nakikipaglokohan sa inyo. Kung ayaw magkasakitan tayo, tigilan nyo na yan. Huwag na huwag niyong gagalawin ang anak ko. Maliwanag ba? Oo, bitawan mo na rin yung kapatid ko. Nay, grabe talaga. Ang ganda-ganda talaga ng bahay na to. Tsaka nakitingnan mo naman. Ang dali na yung puno ng Baguio dito, oh. Friend, ang ganda talaga ng bahay na to. Nay, Esme, pinapaayos ko lang yung kwarto na tutulugan natin, ha? Anak, okay lang ba talagang dito kami matulog? Oo naman, Nay. Mas magagalit pa nga si Gilbert kung gabing-gabi tayo umalis. Bukas na lang po tayo ng umaga mapunta sa probinsya. Friend, may papakiusap sana ako sa'yo. Baka naman pwedeng balato muna sa akin si Gilbert. Meron ka na naman Carlos Miguel Tsaka para pareho naman tayong proman. Proman? Oo naman. Probinsya ng mayaman, tsaka maraming datong, di ba? Ay, naku, Esme, huwag mo nang pag-interesan yun. Tsaka, isa pa, medyo kakaiba yung ugali mo. Huh? Anak, kung kakaiba yung ugali, bakit nandito ka pa? Umalis ka na dito, doon ka na lang sa atin. Para wala ring masabi sa'yo mga Altamonte. Nay, kasi malaki po yung utang na loob ko kay Gilbert. Kailangan po tapusin ko muna yung kasunduan namin bago ko tuluyang umalis. Ha? Anong kasunduan, friend?
Kasunduan? Kailangan po masiguradong maitatakda yung kasal namin ni Carlos Miguel. Tapos sa mismong kasal po namin, tsaka pa lang po niya ako papayagang umalis. Cecilia, tanghali ba talaga darating si Carlos Miguel? Para alam ko lang kung dapat ako maghanda ng hapunan. Nay, kanina po papunta na po siya eh. Maya-maya lang po, darating na po yun. Sige. Nay, nanalo na ako. Ay, Mariana. Ay, ano pala siya? Ay. Hello po. Tawaan ka Cecilia. ng Diyos. Yes, ma'am. May kasama rin pala ako. Si Sir Ricardo. Mariana, Cecilia, anak. Ano pong ginagawa ninyo dito? Cecilia, may gusto akong sabihin sa'yo. Wala ka nang dapat alalahanin kina Olga at Consuelo. Kinausap ko sila ng mga sasinan. Hindi ka na nila gagalawin. Kaya wala ka ng banta sa buhay. Kahit pagplanuhan po nila ako, kaya ko pong protektahan yung sarili ko. Gusto ko lang makatulong. Hindi na ako kailangan. Hindi po namin kailangan yung tulong niyo noon. Mas hindi po namin kailangan yung tulong ninyo ngayon. Cecilia, may maitutulong ang tatay mo. Pumayag na siya maging state witness laban sa mga Villavicer. Ang laking bagay nun. Attorney, tungkol saan ba to? Bakit pati yung pag-yoga namin kailangan pa maistorbo? Sa tingin ko, mas mahihirapan ako ngayon sa kaso ninyo dahil sa mga latest developments. Developments? Anong developments? Your Tito Ricardo has just turned state witness against you two. What? I just read a sworn statement na sinubmit niya sa lawyer niya at hindi maganda ang mga nakasulat doon. Ate, paano nagawa ni Tito Ricardo sa atin to? I don't know. Hindi ko rin kaintindihan. Well, whatever his reasons are, kailangan niyo siyang makausap kaagad. Kailangan niyo siyang makumbinse na magbago ang isip niya. Kung hindi, sa kulungan kayo mag-yoga. Oh, Tito Ricardo, kain. Huwag na ako masyadong pakisamahan mabuti. Dahil katulad ng sabi ko sa inyo, nakapag-desisyon na ako. Paninindigan ko ang pagiging witness ko. Tito Ricardo naman. Mula bata kami, ikaw na yung kinagis na naming ama. Ikaw lang, wala nang iba. Bakit ngayon babaliwalain mo kami? Consuelo, pamilya ko rin si Cecilia. Isang pamilya na matagal ko na nabaliwala. Kaya kailangan kong bumawi sa kanya. At ito rin ang paraan para mapatawad na niya ako ng tuluyan. Tito Ricardo, mas matagal yung pinagsamahan natin, di ba? Anak mo rin ako. I'm sorry, Olga. Napakalaki na naging kasalanan natin kay Cecilia. Kaya tama lang na panagutan natin yon. Tama lang na makulong tayo. Ayokong makulong. Ayokong makulong. Ate, ayokong makulong! Tito Ricardo, huwag mo naman gawin sa amin to, please. Please. I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Olga! Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Bakit?
Mahalaga talaga sa atin yung lugar na ito, no? If I had it my way, dito ko nalang gagawin ang kasal natin para makita ng buong mundo. Isiguraduhin kung walang bride na sisipot sa wedding. Sa lahat ng henerasyon ng mga taong naroon, pag-uusapan nila ang kahihiyan na aabutin ni Carlos Miguel. Carlos Miguel? Kailan daw malilift yung hold departure order sa amin ni ate? I just met with Attorney Beth and according to this, tuloy pa rin ang demanda. What? Ito, Bernadette, ni Cecilia. Siyang tutulong sa atin para makaganti kay Carlos Miguel. What can I say? Sabi nga ng mama nung pinagbubuntis ka niya, you must be one hell of a lucky baby. Don't worry, ate. Makaka-recover na tayo. He will be the key to the Altamonte's vast resources of wealth and power. Para sa akin, ikaw ang